Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Human Rights Promotion. Ang boses ng human rights sa malayang demokrasyang ito, akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ng Santa Maria, mula sa isyong ating nakalap at mababantabuting pamamahala, patas na hustisya at karapatang bantao. Ay hinggil sa issue ng kadiwa ng Pangulo, operations permanent for 1,000 stores target. Ang kadiwa ng Pangulo Marcos sa bagong Pilipinas ay gagawing fully operational na target nilang gawing 1,000 stores ito sa buong bansa o nationwide. So ito yung ating tinuhayang topic na about dun sa kadiwa ng ating Pangulo na ito ay gagawing fully operational na target nila ay makapag-establish ng 1,000 stores for hanggang sa buong termino ng ating Pangulo Marcos. So, to DA o Department of Agriculture ay nais nilang i-open ito sa mga kooperatiba o anumang private sector na nais magtayo ng kadiwa. Ngayon, ang Human Rights ay mariing sumusuporta sa mabuting pamamahala, patas ng hustisya at karapatang pantao. At sa isyong ito ng kadiwa ng Pangulo ay gagawing fully operational na at nasa 1,000 stores ang target nito. Ating sinusuportahan ang ating Pangulong Marcos sa kanyang social services na ito in food at makatulong sa mga maralitang kababayan o hindi sapat ang kita at remedyo inflation, etc. etc. So, sinusuportahan ng Human Rights Promotions ang adhikain o perspective at mabuting pamamahala at social services nito ng ating Pangulong Marcos dito. Kadiwa ng Pangulo na ito ay gawing permanent o fully operational na permanente na ang establishment ng kadiwa. Yun. Dahil sa ngayon ay 270 store pa lamang yung nationwide na ino-operate nila. So ano yan, 270. So tayo ay mayroon nasa 1,200. May kulang na 1,200 na mahigit na munisipalidad. So supposed to be, kung nationwide, dapat lahat yan ay malalagyan ng ating administrasyon kung nais niya na talaga mahakdan yung account 3. At more than pa doon sa bawat bilang ng LGU as municipality sa buong bansa. So ngayon, ang target nitong 1,000 stores nationwide ay malaking expansion ito. Operations ng kanilang tulong ito dun sa masang Pilipino. So malaking tulong from the 270 operation na 1,000 na ma-achieve para mag-fully operational na permanent yung kadiwa. Para ito ay menos yun nga mga hindi sapat yung kita for these social services for food ng ating Pangulo na ibebenta ng mas murang halaga yung mga produkto from the regular market from the kadiwa, yan, yung mga agri-products. So ngayon ang ating boses sa programang ito na pagpapalawig at full operations ng kadiwa ng Pangulo ay ating sinusuporta ng MOU with LGUs ng ating Pangulo sa bawat lokal na pamalan o munisipalidad o bayan-bayan to fully establish at gawing operational with help of the local government para masigit na mapag-iba ito at hindi ang DA lang ang mag-operate nito to designate people. So yun. So sinusuportahan natin itong pagpapalawig nito with yung MOU nila doon sa lokal na pamalan noong pang 2022 yata yun or 2023. So yung MOU nila sa lahat ng lokal, so dapat sana ito ay yun ang pag-ibayuhin and not just 1,000 stores lang. Lahat ng LGU dapat yung MOU nila, kakibat nila yung LGU
establish nila doon sa bawat bayan or municipality. Kasi yung iba nakalagay sila doon, halimbawa sa city, kung saan saan nakalagay, halimbawa sa DA, sa halimbawa doon sa NIA, mga ganon, doon nakalagay yung mga yung kadiwa niya. So ngayon siguro, mas mapag-iiba yun nila with the LGU, kung yung LGU mismo ang mag-designate ng lugar, at kaakibat nila sila yung not just the Department of Agriculture and other agency na kaakibat nila, yung mag-designate, halimbawa ito yung lugar, at saka kaakibat dapat yung lokal. Dahil sila syempre yung mayroong alam sa pamamahala nila sa lokalidad nila. So ngayon ay malaking tulong kung yung local na pamahalaan maglalagay sila ng place, tapos sila na rin yung maglalagay ng mga tao ron, o yung mga staff, sales staff nila ron, or anumang trabaho ron para makapag-operate yung kadiwa. Halimbawa 8 to 5, mga ganon. So maganda yung kung pag-iibayuhin ng ating pamahalaan o administrasyon Marcos yung kadiwa with the LGU. Siguro yun naman yung nais ng 1,000 stores para with the LGU. Ngayon, gusto nilang dagdagan yan with the cooperative and private sector na maaaring gusto nila sila yung magtinda with the kadiwa. So siguro yung maaari yun doon sa malalaking bayan at saka doon sa mga syudad. Kasi syempre yung syudad, hindi pwedeng isang kadiwa lang yun kasi malawak siya. Malalaki yung mga syudad. Aside from bayan-bayan na yung may bayan na kahit isang kadiwa lang, to their community of the bayan, pwede na silang makapupunta ron, para makabili ng mas menos kesa doon sa regular price na binibili doon sa market, diba, yung farm to market, may regular na presyo ron. So yung sa kadiwa kasi medyo cheaper o mas mababa para nga makatulong doon sa hindi sapat yung kita at makaiba sa inflation. So yun yung nais ng Pangulo dyan. So ngayon ay sana yung ganyan yung gawin. So ang bawat bayan o lokal na municipality ay mas mahusay na ma-operate ito sa mga syudad. Ay gayon din at maaaring magdagdag sila sa laki ng mga kaya nung nasabi cooperative o private sector na siyang mag-operate ng tindahan. So sa bayan-bayan lang, kahit yun isa na lang, maaari na ito makatulong sa mamamayan doon o komunidad doon. 1,000 stores ang target nationwide. So why not all LGUs ay lagyan yan with help of local government unit sa pag-iibayan nito. Aside from the may MOU na yung ating Pangulo doon sa LGU. Kaya lang from that time na mag-MOU, ang parang operational ngayon 270 na outlet. So gawin na nga naman ang outlet niya lahat ng LGU para mas ngayon yung logistic o kung paano yung supply, pag-aralang mabuti nila para masupplyan nila yung entire country o nationwide kung paano ang supply noong mga produkto sa mga kadiwa na yun. Halimbawa sa Metro Manila, maaari meron isa lang kuhaan sila para babagsak nila doon sa lahat ng store sa Metro Manila. So halimbawa Quezon, mayroon din silang kukuhaan doon, sila yung maglalat ng mga kadiwa doon sa bawat municipality, sa bawat quezon. Siguro mga ganun yung style doon para makahanap sila ng mga mag-supply ng mga paninda para ganun kalaki na kanila ibibigay yung farm market para maibenta naman ng kadiwa in a lower price. Kaya ngayon yung pinakang perspective doon para makatulong sa mga tao. So siguro mas maganda yung ituloy nila yung MOU with LGU. Hindi 1,000 lang kasi ang ating municipality ng 1,264 yata yun. So lahat lagyan nila, diba? Kulang pa ng 264. So dagdagan na nga naman nila 1,264. Diba? Kumpletuhin na nga naman nila, and then doon sa mga syudad siguro doon magdalaking bayan ng mga sinasabing cooperative or sinasabing private sector na gustong gumamit ng kadiwa to
to sell. Ating boses sa bawat lokal na pamahalaan na suportahan ng Kadiwa stores ng ating Pangulong Marcos, at gayon din ay hindi ito dapat maging kompetensya ng mga maliliit na market vendors para may kabuhay selling in regular prices. So sana hindi kasi layunin naman ng Kadiwa sa ating pagtingin, no, dahil nga yan ay makatulong na i-compete niya yung regular market, di ba? Lalo na yung maliliit doon. Kasi alam mo, bumuhunan ako, may konti akong puhunan para itinda yung mga regular product ng mga agri sa regular prices, di ba? May mga ganun tindahan tayo sa mga market natin. So iba yung sa Kadiwa, mas menos kasi mas maliit, mas lower prices. So ngayon ay hindi naman siya competing with the maliliit na mga market vendor, di ba? Para so dahil sa yung target naman ng market vendor ay yung target consumer nung Kadiwa ay yung mga hindi sapat ang kita makabili ron, or yung tinatamaan ng inflation, hindi sapat na makabili sila na regular prices. So yung na-apekto ng inflation doon muna maaaring bumili. So in the regular prices, so mas marami naman yung kumikita ng sapat, kaya bumili ng regular prices. So mas mahal pa nga ng mga presyo ng bigas doon sa regular market. Halimbawa, di ba? So kaya mamamali kung pwede na doon. So sa ibang issue naman ay itong for threshold o daily expenses sa pagkain ng bawat individual ayon sa NEDA o National Economic and Development Authority ay food po ito o 9,581 for 5 person. Subalit, maibigay nito ang micronutrients at energy na kailangan ng tao. So may threshold ngayon na pinag-uusapan kung saan ay yung 64 is a threshold na bagaman yun ay 64 and below, yung threshold na food for poor. Kaya lang, yung 64, kapag ganun yung daily allowance mo para sa meal ng 5 katao, ay per person, yun nga yun, bali per person ay 64, so bali sa 5 katao ay 5 person. So, yun, ang according to NEDA, food for poor yun. Ibig sabihin, pero kayang ibigay naman ng nutrients and energy o mga para ikabuhay ng mga tao. So, ibig sabihin, kapag ang sweldo mo 9,081, hahatiin mo sa 5 tao, 64 aabutin ang per person na meal o budget mo. Halimbawa, ako budget ko 64 lang. Yan ang budget ko nakakainin ko for 1 day. 64 pesos. Sabi ng NEDA, yun ay food for poor. Pero, bibigay noon yung mahusay pang nutrients at enerhiya sa katawan. So, sabi naman ng ating senador, subalit maibigay nito, ayon naman sa ating senador, Binay, ay pag-aralan ito ng NEDA kung saan ay hindi sapat ito para sa isang araw ng meal ng isang tao. So, sabi na ni Senator Binay, hindi sapat yan. Para kung ganyan yung threshold mo, sana hindi sapat para kumain yung tao at 64 pesos. Pero kaya dapat ay kumbaga man yung threshold na yun na kailangan maibigay ng pamahalaan to the entire nation para maging malusog naman yung nakakaabot doon sa minimum wage or above, dapat ang threshold ay maibigay ng pamahalaan. Yan maitutulong in other social services and other mapagkakitaan nila. So, medyo mababa according to Senator Binay. So, ngayon ay yung cost of living na dapat ikabuhay ng isang tao ay mas malaki dito o to have monthly income na adequate standard. At itong sinasabing threshold ay sukatan lamang ng poverty policy ng pamahalaan. Yun na nga, yung sinasabi, halimbawa, yung nasa poverty policy, halimbawa, dapat kahit yung at the 64 per peso makakatutulong ang pamahalaan o bawat tao ay makakakain at 64 pesos per person. So dapat yun ay maibigay ng pamahalaan at maitulong social services and income siguro, mga ganon. Hindi nila kayang maabot yung minimum wage o sila yung mga pagtrabaho na mayroong regular na trabaho at minimum wage.
At 64, kahit pa paano, lulusog sila ron, malakas pa rin sila ron. So yun ay tutugunin ng gobyerno para makatulong sila doon sa mga ganong klase ng at 64 pesos dapat mayroong matutugon ng gobyerno per person kung may tutulong. Siyempre, tinutulungan natin yan for social service kung walang trabaho yung mga tao. Yan doon nga sa halimbawa, sa pantawid ka pamilya, di ba? Kailangan tulungan mo yung pamilya na kung ilang katao yun with other. Kung sila ay partly may income, partly may tulong ng gobyerno. So, yun ang tingin ko ron. So, ngayon, ang monthly minimum wage ngayon ay umaabot ng 570 to 608 per day from agri, non-plantation at plantation also. As a non-agri ay 600 per day. So, ayon sa NEDA ay hindi food for kung mataas sa 64 threshold. So, ngayon, yung ating minimum wage ay mataas-taas naman sa threshold. Ibig sabihin, kakain naman na maayos yung minimum wage natin. Yung minimum wage kakain naman ng maayos at 5 person. Halimbawa, 645 per day ka NCR, kakain ng maayos yung pamilya mo at 645 kung 5 katao yung kakain araw-araw yung 645. Baka may pamili ka pa ng iba ron. Iba pambaho pa ng anak mo. So ngayon, matitipid mo yun para kumain ng maayos yung anak mo. Pero mataas sa 60 per 5 tao kung kukwentahin mo. So ngayon ay pero yung 645 per day, hindi pa rin yan yung adequate standard. Para, kumbaga man, lampas lang yan doon sa pagkain para malusog ka. Kaya mo rin mamili ka ng mga kagamitan mo sa bahay mo, ilang mga pangangailangan, eskwela, di ba? Mga ganun. Upa mo sa bahay, mga ganun, di ba? Kung wala ka pang upa sa bahay, problema na yun. Di ba? Kaya 645, kapag kakinuwenta mo yan, makakakain ng mabuti, pero kailangan mo, mayroon ka rin pang eskwela, pang kuryente, tubig, di ba? Yung 64, pagkain lang yung tubig mo, kuryente, di ba? Mga ganun. So, hindi pa rin makapamumuhay nung according na maayos o adequate. Dahil kung wala kang kuryente, wala kang tubig, mahirap yun, di ba? Or wala kang pangupa. So ngayon, mataas talaga yung standard na kailangan natin sa cost of living dito sa ating bansa. Kung dapat na sinasahod from the minimum wage. Ano ba, dapat mga 40 and above. So kung 40 and above, with 5 person in the, ba, 5 kayong katao sa pamilya, mag-asawa plus 5 anak. Kung ikaw yung breadwinner lang, isa ka lang breadwinner, sapat yung 40,000. Meron ka ng pangkuryente lahat, tubig, pangupa, kung gano'n. Or kung mayroon ka sariling bahay, medyo makakaluwang ka ron doon sa 40,000 na yun. Pero kung mababa ron, ay medyo syempre talagang medyo ipit, lalo lang ako 64 kasi ito ng pagkain yung 64 food lang food threshold lang nata yan. So mahirap pa rin sa buhay mo dahil para lang sa pagkain yun. Di ba kung kailangan, di ba? Kung hindi ka sumasweldo ng ganyan. So yung minimum wage talagang medyo ma-house na ito pa rin doon dahil kung sa pagkain makukupa mo, pero yung gastusin mo sa mga kuryente yan, mga pang-expense, medyo kukulangin ka talaga. Kaya adequate standard mas mataas, di ba? So yun. So yung minimum wage ngayon ay masasabi natin hindi food for poor kung 64 ang basihan ng food poor threshold. Ngayon, itong nasa threshold nito ay itong makita o malaking kung maaaring walang permanent work at regular pay for minimum wage. So yun. But not necessarily minimum wage is adequate lang sila ay sapat lang doon sa pagkain, pero hindi pa sila adequate standard living yung ating minimum wage pa na 645 ay a good life talaga, kasi syempre i-cost ka pa rin doon dahil sa dami ng babayaran mo sa bahay mo. Yung 645 mga kulang-kulang na doon, so kailangan sapat lang yun para doon sa iba pang expenses, pang eskwela ng anak mo at 5 person. Dapat mga dadagdagan mo pa yon, mga 40,000 and above. Makapamumuhay ka na maayos nun. Baka makalang ng hulugang hulugang mga scooter mga ganon. O dagdag mo sa ibang mga mo. So kaya siguro
We hope ang ating pamahalaan ay ma-achieve nito ang malang ng trabaho o full employment with minimum wage at marating din ang standard na sahod or cost of living in future years. So yun sana yung maabot ng ating administrasyon. Malaking bilang ng trabaho at masahod sila at sa darating na panahon maging ano na yung adequate standard, yung balangkas ng karapatan talaga na adequate. So kasi yun yung talagang dapat na tamasahin na sinasa 20 standard living, ibig sabihin mula dun sa sahod adequate yun plus yung social services pa na iba para makapumuhay ka ng maayos. So, ibig sabihin kung sasahod ka ng 40,000 plus other social services ng pamala, you live good, diba? Ganun dapat. Ngayon yung 20,000 na minimum wage plus yung iba pang social services, kahit paano makapamuhay ka na ng okay pero adequate standard, pero it needs a lot of time para maabot natin yung sapat yung balangkas ng karapatang ng tao na adequate standard living. So yun ay sa ating yun ay i-compose noong social services ng ating pamahalaan at plus yung sahod mo. So yun, doon siya makukompose. Ngayon kasi kung sa pagbabasihan, dapat malaki yun. Kasi kung sahod ng pagbabasihan at your own expense, hindi ka na aasa pa doon sa mga social services na makalibre ka doon sa halimbawa hospital, sa ganitong etc. ay pag-iitawas ka pa rin. So ngayon ay malaking bagay ang kagaya ng Kadiwa stores at iba't ibang social services para makatulong sa mga hindi sapat yung kita ay mabigyan ng trabaho lahat at makapumuhay ayon sa karapatan ng tao. So kaya doon sa sinasabing threshold, so medyo problema yung kung ganun lang yung kita mo na para per person. So para mukhang mamumuhay ka na ng wala kang kuryente sa bahay at baka ikaw ay makiigib na lang ng puso kung saan, di ba? Kasi pagkain lang yun eh. Siguro kasalan na rin siguro yun yung tubig, pero mukhang pagkain lang, di ba? So kaya yan, kasalan rin yung monthly ng tubig, di ba? 200, 300, di ba? So sana ay mapag-ibayo ng ating pamahalaan na lahat ay kahit paano sumahod ng minimum wage at mga ganun, mga 640, mga ganun, at marating yung adequate plus mahusay na social services para makapamuhay ng maayos yung lipo ng Pilipinas. Muli ay maliwanagan ng Banal na Santa Maria ang bansa mula sa pamahalaan at mamayang at ang ating pamahalaan ay mamahala ng mabuti, matuwid, patas ng hustisya, tugunin yung karapatan ng tao at iwasan yung pang-abuso at maglingkod ng matuwid na may pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Yung mamamayan naman sumunod sa pamahalaan, iwasan ang paglabag sa batas at suportahan ang programa ng gobyerno, mabuting pamamahala, patang pantao at patas ng hustisya. Sa gayon tayo makapamumuhay ng maunlad, mas madali tayo makapamumuhay ng maunlad at mapayapa. At higit sa lahat ay tayo ay makapananampalataya sa Panginoon Diyos ng magaan with this kung tayo ay may mahusay na pamumuhay at may kaunlaran at kapayapaan. So magandang hapon sa inyo lahat. Sana nga po sa boss naman ng human rights promotions ng hinggil sa karapatang ng tao mula dito sa ating issue na tinunghayan na kadiwa ng ating Pangulo o social services. Magandang hapon sa inyo lahat at God bless you all.